I ask everyone to please stand. We are now going to read the scripture, which is the special revelation of God, mediated by the Son and applied through the illuminating work of the Spirit. And the word is read, preached, and applied for the nourishment and strengthening of God's people. And here we proclaim God's excellencies. So please go with me to Psalm 25. We are going to read whole Psalm 25. And starting from verse 1, Psalm 25, To you, O Lord, I lift up my soul. O my God, in you I trust. Let me not be put to shame. Let not my enemies exult over me, and indeed none who wait for you shall be put to shame. They shall be ashamed who are wantonly treacherous. Make me to know your ways, O Lord. Teach me your paths. Lead me in your truth and teach me, for you are the God of my salvation. For you I wait all the day long. Remember your mercy, O Lord, and your steadfast love, for they have been from of old. Remember not the sins of my youth or my transgressions. According to your steadfast love, remember me, for the sake of your goodness, O Lord. Good and upright is the Lord, therefore he instructs sinners in the way. He leads the humble on what is right, and teaches the humble his way. All the paths of the Lord are steadfast love and faithfulness, for those who keep his covenant and his testimonies. And for your name's sake, O Lord, pardon my guilt, for it is great. Who is the man who fears the Lord? Him will he instruct in the way that he should choose. His soul shall abide in well-being, and his offspring shall inherit the land. The friendship of the Lord is for those who fear him, and he makes known to them his covenant. My eyes are ever toward the Lord, for he will pluck my feet out of the net. Turn to me and be gracious to me, for I am lonely and afflicted. The troubles of my heart are enlarged. Bring me out of my distresses. Consider my affliction and my trouble, and forgive all my sins. Consider how many are my foes, and with what violent hatred they hate me. O guard my soul and deliver me. Let me not be put to shame, for I take refuge in you. May integrity and uprightness preserve me, for I wait for you. Redeem Israel, O God, out of all his troubles. And that is for the Old Testament. And now, for the New Testament, please go to 1 Timothy chapter 1, starting from verse 12 until chapter 2, verse 6. And starting from 1 Timothy 1:12, I thank him who has given me strength, Christ Jesus our Lord, because he judged me faithful, appointing me to his service, though formerly I was a blasphemer, persecutor, and insolent opponent. But I received mercy, because I had acted ignorantly in unbelief. And the grace of our Lord overflowed for me with the faith and love that are in Christ Jesus. The saying is trustworthy and deserving of full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. But I received mercy for this reason, that in me, as a foremost, Jesus Christ might display his perfect patience as an example to those who were to believe in him for eternal life. To the King of the ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. And this charge I entrust to you, Timothy, my child, in accordance with the prophecies previously made about you, that by them you may wage the good warfare, holding faith and a good conscience. By rejecting this, some have made shipwreck of their faith, among whom are Hymenaeus and Alexander, whom I have handed over to Satan, that they may learn not to blaspheme. First of all, then I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgivings be made for all people, for kings and all who are in high positions, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. This is good, and it is pleasing in the sight of God our Savior, who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. And for there is one God, and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus,
who gave himself as a ransom of all, which is the testimony given at the proper time. And again, brothers and sisters, this is the word of God. And again, magandang hapon po ulit, ZCRC. And you are the beloved congregation of the Lord Jesus Christ. Again, magandang hapon po sa lahat. And ito pong sermon na inyong mapapakinggan ngayong hapon ay originally written by Reverend George Von Popta. Isa po sa madalas po namin na ginagamit na material. And this material was posted around 2018. And ngayon, dahil 2024 na, 6 years na rin ang nakalipas. And then, mapapakinggan nyo na ulit ito pong material na ito as I deliver it dito po sa ating pulpit. Pero I would like to start, simulan ko po muna by asking some questions. Parang pop quiz general knowledge of the Bible and based sa binasa po natin kanina. And according to 1 Timothy 1:15, na kasama po sa binasa natin kanina, why did the Lord Jesus come into the world? Ang sagot po is, dito sa passage, Paul says, Christ Jesus came into the world to save sinners. Next question naman po. Pagdating naman sa mga gospel narratives, bakit sinabi ng anghel kina Joseph at Mary na ang kanilang sanggol na dinadala niya sa kanyang sinapupunan ay tatawaging Jesus? Ang sagot po is, dahil ang ibig sabihin ng pangalang Jesus ay tagapagligtas. At ang tungkuling ibinigay sa kanya ng kanyang ama ay iligtas ang mga makasalanan. At siya ay naparito upang iligtas ang bayan ng Diyos mula sa kanilang kasalanan. So, with this, hindi po naparito ang Panginoong Jesus upang tulungan lamang ang mga tao or just by helping them na iligtas yung kanilang sarili. Hindi po. Hindi rin siya naparito para magbigay ng magandang halimbawa or just a good example na or para dapat sundin ng mga tao at para maging karapat-dapat sila sa harapan ng Diyos para sila ay maligtas. Hindi po. Ngunit, naparito ang Panginoong Hesus upang iligtas ang mga tao mula sa kanilang mga kasalanan. From the guilt of sin, from the slavery of sin, from the punishment of sin. At naparito ang Panginoong Hesus para iligtas tayo mula sa puot ng Diyos laban sa kasalanan. At iligtas tayo mula sa walang hanggang kamatayan na siyang makatarungang kabayaran sa kasalanan. At sa pagdating ng Panginoong Hesus upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan, binibigyan tayo ng katuwiran, ng kalayaan at pagpapala. At pinapakita niya sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Binibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. At iligtas tayo ng Panginoong Hesus mula sa greatest evil na mayroon. At ano po yun? Is our own sin. Ating sariling kasalanan at lahat ng horrible consequences ng ating mga ginagawang kasalanan. At ito po ang binibigay sa atin ng Diyos bilang kanyang free gift o kaloob ng walang bayad. And this is the most wonderful gift. At ito po yun, the righteousness in His name and all of its blessed consequences. Kaya po with this afternoon, I proclaim to you the name of Jesus. At ito po ang pamagat ng ating pong sermon ngayong hapon. At ito po ang summary ng ating sermon ngayong hapon. At pagpatuloy po nating iproproclaim in this pulpit sa patuloy na patnubay ng Diyos that Jesus is our only and our complete Savior who saves us from our sins. So meron po tayong 3 sermon points. Number 1, the Lord Jesus is our Savior. Number 2, He is our only Savior. And number 3, He is our complete Savior. So ang unang tanong po ay, simulan na po natin. Why is the Son of God called Jesus? Ang sagot naman ay, dahil iyon po ang ibig sabihin ng pangalang Jesus. Ang meaning po nito ay tagapagligtas o Savior. O sa etymology, ang ibig sabihin po ay, the Lord is salvation. Or Yahweh is salvation. Kung maalala po ninyo sa kwento ng New Testament, sinabi ng Panginoong Diyos kay Maria at Jose na pangalanan nila ang kanilang sanggol na Jesus. Maalala niyo po? Dahil ililitas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So, inihayag na ng Diyos ang kanyang pangalan. At dahil ang Diyos ang nagpahayag ng kanyang pangalan, at dahil ang Diyos ang nagpadala sa kanya para sa isang specific purpose,
makakasiguro tayo na walang conflict sa pagitan ng pangalan ng Panginoong Hesus at sa kanyang misyon. We can assure that. Well, sa mga tao po kasi, madalas natin may kita yung conflict sa pagitan ng pangalan ng isang tao at sa kanyang mga acts o gawain. We can see that. Magandang example po na babanggitin ko po is yung name na Judas. I hope you can understand. Actually, magandang pangalan naman sana yung Judas alam niyo po ibig sabihin ng name na Judas? Ang ibig sabihin po nun is taong pumupuri sa Panginoon or the one who praises the Lord. Ang meaning ng name na yun is napakaganda. Pero sa konteksto natin or sa panahon po natin, sino po bang magulang dito no? na nakapagpangalan na ng kanilang anak na Judas? Meron po ba tayong kilala na tatawag sa kanilang anak? Judas, halika dito. Wala naman. And sa lahat ng batang nakita natin, rare na makita tayo ng pangalang Judas. Madalas po na pangalan, either Judy, no, or Jude, maaari. So, yun yung mga closest of what we can say or use with the name Judas. Well, alam naman po nating dahilan. Ang dahilan po na ito, hindi naman din surprising, is that yung Judas ay naging synonym na sa pagiging traidor o taksil. Yun na yung madalas nating connotation of that. Dahil alam naman po natin ang naging tragic story ni Judas na kung saan pinagkanulo niya ang Panginoon. Pero ang point is, dito natin may kita yung kanyang acts salungat sa kanyang pangalan. Pero hindi po ito ang kaso sa Panginoong Hesus. Ang ibig sabihin po ng kanyang pangalan ay Savior o tagapagligtas. At sa pamamagitan ng kanyang gawa, which is not contradicting at all, ay iniligtas niya tayo. At kaya po, ang ating katikisim ay nagbigay ng ganun kasimple at straightforward na sagot sa question, tagalogin ko na lang po, bakit tinawag ni Jesus ang anak ng Diyos? Ang sagot ay dahil iniligtas niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. He is called Jesus because He is our Savior. And it is expressed very simply to us. E yan po ang pagiging simple ng revelation ng Diyos. Kaya plain at klaro na makikita natin at matatagpuan natin sa kanyang salita. And God keeps things simple. Pinapanatili niya kahit ang malalaking bagay, halimbawa ito pong bagay about tulad ng kaligtasan mula sa kasalanan. At ito po ay pinapanatili ng Diyos na napakasimple. He keeps His relationship to us very simple that even a child can understand. And at the same time, napaka-profound. He sent His Son to save us, and so His Son was called Jesus. And from what does our Lord Jesus save us? Mula po saan? From our sins. He came to seek those who were lost in their sins. And ito ang task na ibinigay sa Kanya ng Diyos Ama. Kailanman ay hindi lumihis ang Panginoong Hesus sa Kanyang gawain, mga kapatid. And ito ay kahit na sa maraming pagkakataon, as we can see in the gospel narratives, na siya ay tinutokso ng mga tao na maging iba sa kung ano ang misyon na binigay sa Kanya ng Diyos Ama. May mga gusto siyang gawing hari, as we can see sa story. Marami ang may gusto na siya ay mamuno sa mga tao para sa pag-aalsa laban sa Rome. May mga tumatawag sa Kanya for that. May mga tao na nakikita ang Panginoong Yesus bilang isang revolusyonaryo. May ibang tumatawag po sa Kanya na ganito, na magpapalaya sa Israel mula sa pang-aapi. And ang iba naman ay sumunod lamang sa Panginoong Yesus dahil sa Kanyang kapangyarihan na magpagaling ng mga may sakit o kaya bumuhay ng mga patay. May mga sumusunod sa Kanya sa ganitong kadahilanan. Ang malungkot lang po is that they do not take heed when it comes to repentance and forgiveness of sins. At ngayon, kung tatanungin natin ang mga tao around us, ano ang ibig sabihin ni Jesus sa'yo? Marami tayong makukuha ang sagot May ilan na magsasabi na si Jesus ay isang matalinong social reformer. May iba naman magsasabi na siya ay isang revolutionary na dumating para ibagsak ang gobyerno ng Rome at ibangon ang mga naapi. Siya naman ay isang teacher. Tinitingnan nila siya bilang isang teacher
na may mataas na ethical values and morals. O may iba rin na ang sabi na siya ay isang wise philosopher. Pero kakaunti ang mga tao na magsasabi na siya ang aking tagapagligtas. Iniligtas niya ako sa aking mga kasalanan. Napaka-kaunti. Well, alam niyo po kasi yung sentence na kapag inamin po natin na iniligtas niya tayo sa ating mga kasalanan, kung ganito po ang sasabihin ng isang tao, kailangan niyo pong aminin na ikaw ay isang makasalanan. Pero again, the sad reality is, hindi po yun ang gustong gawin ng mga tao. Mas gugustuhin ng marami na sabihin na, wala akong ginagawang mali. Wala akong ginagawang kasalanan. And that just proves our sinful natural state, which is ang pride. But the true Church of Christ has always confessed Jesus as the Savior of sin. Ang iglesia ay palaging dinadala sa awareness at pagkilala sa kanyang mga kasalanan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang iglesia sa lahat ng panahon ay laging handang ipagtapat at aminin ang kanyang mga kasalanan. At sa gayon ay tumanggap ng kaligtasan mula sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. So pumunta naman po tayo sa inyo. As you ask yourself, kayo naman po, naniniwala po ba kayo na si Jesus ay dumating sa mundo? Bakit siya dumating? Ano si Jesus sa inyo? Siya ba ang iyong tagapagligtas? Iniligtas ba niya kayo sa inyong mga kasalanan? Ipinagtapat na po ba ninyo ang inyong mga kasalanan? O nakatanggap ka na ba ng kaligtasan mula sa Panginoong Hesus na dumating upang magligtas? Ito po yung mga tanong na kailangan nating itanong sa mga sarili natin. Hindi po dahil wala tayong assurance ng ating salvation. Hindi po. But in the spirit of penitence, na sa kabila ng ating indwelling sin, kailangan natin ang biyaya ng Diyos na matatagpuan lamang sa Panginoong Hesus. At kung obserbahan po natin ating catechism na binasa natin kanina, it speaks using the present tense. If we're going to observe, sinasabi po nito, He saves us from all our sins. At meron po kasi tayong tendency ng mga tao na i-push lahat sa hinaharap. Ibig sabihin, meron po tayong attitude na, saka pa yan, darating din tayo dyan. Hindi po. At ganun yung ginagawa ng marami. Even dito, sa matters of salvation. Pinupush natin lahat. Meron tayong tendency na dalhin lahat sa hinaharap. Pero hindi po, mga kapatid. Ang kaligtasan ay may kinalaman sa kasulukuyan. Ang pinag-uusapan natin ay ngayon. Are you saved today? Is Jesus your Savior today? Yan ang tanong na hindi po natin maiwasan. Ngunit, dapat nating sagutin. Well, napakaraming tao na gustong pumunta sa langit. Kasi naman po siguro ang tanongin po natin. Ngunit, hindi sila interesadong maligtas ngayon. Gusto nilang maligtas sa hinaharap. Ngunit ngayon, gusto nilang mamuhay para sa kanilang mga sarili at magsaya at magpakasasa sa nararanasan nila sa mundo. Pero tulad nga po ng sinasabi ni Paul sa 2 Corinthians 6 verse 2. 2 Corinthians 6 verse 2. Now is the day of salvation. Right now, today. Hindi po bukas, hindi 10 taon mula ngayon, napakatagal nun. And tomorrow may be too late. Kaya hindi natin maaaring ipagpaliban. Right now is the day of salvation. From what? From sin. Si Jesus ba ang iyong tagapagligtas ngayon? Kasama ng iglesia ng panahon, kayo ba ay confessing o pinagtatapat ng anak ng Diyos ay si Jesus? Si Jesus ba ang iyong tagapagligtas ngayon? Kayo ba ay confessing na siya ang tagapagligtas na nagligtas sa inyo mula sa lahat ng inyong mga kasalanan? At tunay po na iniligtas tayo ng Panginoong Hesus sa lahat ng ating mga kasalanan. He can and He does. May kapangyarihan siyang gawin po yun. And if you can recall sa New Testament narrative, may kapangyarihan siyang palayain si Maria Magdalena, for example, sa 7 masasamang espiritu. Siya rin po ay may kapangyarihan na palayain ang isang tao sa isang legion of evil spirits. Kaya po, siya rin, para sa atin, applying to us, siya po ay may kapangyarihan na palayain tayo
mula sa ating bawat kasalanan na gusto makahanap ng tirahan sa ating buhay. At habang nasa lupa ang Panginoong Hesus, hinanap niya ang mga nawawala or the lost saan? Sa mga tax collector, mga prostitute, sa mga mamamatay tao. Hindi po ikinakahiya ng Panginoong Hesus na siya po ay tawaging friend of sinners. Siya po mismo ang nagsabi na hindi siya naparito upang tawagin ang mga matutuwid na para magsisi. Pero tinawag niya ay mga kasalanan. At kung ang Panginoong Hesus ay pinatawad ang mga makasalanan tulad ng mga tax collector, mga prostitute, at mga mamamatay tao, applying to us, again, gayon din ang kanyang pagpapatawad sa bawat kasalanan na ating nagawa. So, we let us forsake even our own secret sins, which we hold closely to our chest. Give up on trying to hide your eyes from Jesus, and His eyes are upon you, upon us at this very moment. He sees our sins. He wants to forgive them. And as said in 1 Timothy 2:3-4, 1 Timothy 2:3-4, this is good and it is pleasing in the sight of God our Savior, who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. Therefore, ask Him for forgiveness, and His blood will wash over you and erase your sins. He will make you as if you had never sinned, and the Father will look at you and see a spotless person, clothed in the righteousness of His Son. At ang mga taong naligtas sa kanilang kasalanan ay napalaya din sa kanilang kasalanan. Iyan po ay bahagi ng Ebanghelyo. What I mean is, forgiven sinners will put off sinning more and more. Tulad ng woman caught in adultery, if we can recall again the story, na tinanggihan ni Jesus na hatulan, ngunit sinabi niyang humayo at wag nang magpagkasala. Ganun din, applying to us also. Hindi tayo hahatulan ng Panginoong Hesus kung tutungo tayo sa Kanya. Ililigtas na tayo sa ating mga kasalanan. Pagkatapos ay sasabihin niya sa atin na humayo at wag nang magkasala pa. At sa kabila po ng ating dwelling sin na nananatili sa ating flesh at sa biyaya ng Diyos, makakatungo tayo sa Panginoong Hesus. We will find forgiveness in Him. At sasabihin niya muli na humayo at wag nang magkasala. At ito po ang patience ng Diyos for us. Hindi niya tayo itataboy sa ating pagtungo sa Kanya, sa pagkakaloob ng tunay na pagsisi at sa kababaang loob ng puso na humihiling sa Kanyang kaligtasan na walang bayad mula sa ating mga kasalanan. Ngayon, tutungo na po tayo sa ating second part. Tinuturo sa atin po ng question 29 na walang ibang tagapagligtas maliban sa Panginoong Hesus. Kung saan sinasabi po dito, salvation is not to be found in anyone else. Lalo na po sa mundo na hindi kinikilala ang Diyos. Marami po ang dinaniwala dito. Iniisip ng marami na sila ay maliligtas dahil namumuhay sila ng disente. May mga mag-iisip na magiging katanggap-tanggap sila sa Diyos dahil sa paglilinis ng kanilang buhay. Lalo na sa kanilang sariling mga lakas. Pero hindi po ito mangyayari kailanman. Only faith in Jesus makes us acceptable to God. Tanging ang dugo ng Panginoong Hesus ang naghuhugas sa atin sa tuwing tayo ay tutungo sa Kanya. At dahil dito, ginawa tayong katanggap-tanggap sa Diyos. Ang lahat ng inyong pagsisikap o lahat ng inyong mga efforts, gaano man po kahusay, gaano man po karangal, gaano man kadisente, lahat po yan ay hindi makakatulong para linisin tayo sa ating mga kasalanan. Tanging ang dugo ng Panginoong Hesus lamang. At tunay po na ang kaligtasan ay hindi mahanap o matatagpuan sa kanino man maliban kay Hesus. Kaya nga po tinawag siyang Hesus dahil siya ang tanging tagapagligtas. He is our only Savior. And the gospel is very exclusive. It is so exclusive that the gospel says either the Lord Jesus is everything for you or He is nothing for you. At every time na pinoproclaim natin ang Ebanghelyo ni Kristo, we can ask, masyado po bang radikal?
And that's what they say. Masyado po bang radical itong message na ito? Masyado po bang exclusive? Well, ito po ang language ng Scripture. As we can see from the revelation of the Lord. At ang Panginoong Hesus na mismo ang nagsabi, walang sino mang makakalapit sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Walang ibang paraan, mga kapatid. Sinabi rin ng Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. At gaya rin ang sinasabi ni Apostle Paul in 1 Timothy 2:5, as we read kanina, there is one God, and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Ang Panginoong Hesus lang ang tanging tagapamagitan. Only Jesus, the only one who is both God and man, who is able to reconcile us to God. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesus. At siya lamang ang makakapagligtas sa atin sa lahat ng ating mga kasalanan. It is either Jesus or nothing. Ganun lamang po. Ganon katalas ang antithesis or opposition. Ganoon ang contrast. At ganoon rin po sana tayo. When we stand on the truth, coming from the Scripture alone, but never wavering nor backing down. Lalo na po sa mundo, pumupunta po ang lahat sa matinding extremes upang maalis ang lahat ng mga bakas at symbols of Christianity sa ating culture. Maraming gumagawa ng paraan para may alis ang lahat ng Kristiyanong katuruan sa schools and even influencing the younger generation through social media. Maraming nagpapropagate ng foolishness which ends in perishing our souls. At ginagawa nila ito dahil na-realize nila, napagtanto nila na ang pagtuturo sa pananampalatayang Kristiyano at secular humanism ay nasa magkabilang panig ng oposisyon. Ganon ang contrast and antithesis. Wala silang kinalaman sa isa't isa. And so, one of them eventually has to go. Kahit din po kay Poncio Pilato, if you can again recall the story, he demonstrated this. He made the choice, a very concrete for the people of his day. Ito man po ay medyo salungat. Pero si Poncio Pilato, bagamat siya ay isang representative ng mundo, naghanap po siya sa mga tao ng pagpipilian. Either pledge allegiance to Jesus all the way or not at all. Saan po yung may kita? Ginawa niya po ito nung tinanong niya ang mga Hudyo, sino ang gusto ninyo? Si Jesus o si Barabas? Isa lang sa dalawa ang pakakawalan ko. Sino? Si Jesus o si Barabas? So, pinapili niya ang mga Hudyo. And naalala niyo po ba si Barabas? Kilala niyo po ba siya? Siya ay nakakulong para sa pagpatay sa kanyang ginawang revolt against the government. Yun po yung kanyang short background. At kaya si Barabas ay matatawag na isa ring uri ng tagapagligtas. In some degree. Sangkot siya sa paghihimagsik laban sa Rome. Sa pamamagitan ng espada sa kanyang kamay, siya ay pumatay sa kanyang pagtatangka na palayain ang mga tao ng Israel mula sa pang-aping Romano. But here's the thing. Barabbas offered salvation but only an earthly one. He offered welfare but in the way of revolution. And so, the choice with which Pontius Pilate confronted the people was Jesus or Barabbas? Gospel or revolution? At iyon ang choice na inilalagay sa atin ng mundo ngayon. Ito ang hinaharap po sa atin. The world says to us, come with us, but leave your Christianity behind. But Jesus says to us, come with me and leave the world behind. And ito rin po yung aking panawagan sa pagproklama ng Ebanghelyo ngayong hapon. Pakinggan natin ang tawag ng Panginoong Hesus. Come with Him and leave the world behind. Tunay nga po na walang kaligtasan na mahanap o matatagpuan sa sino man maliban kay Jesus. In Acts 4:12, Peter said, and there is salvation in no one else, for there is no other name, other heaven given among men, by which we must be saved. So we have found the only Savior, brothers and sisters. Katulad ng sinabi ni Philip kay Nathanael, John 1:45, we have found Him of whom Moses and the law, and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth.
Nakikita natin ngayon ang tanging tagapagligtas dahil ibinigay siya ng Diyos sa atin. And now, we can help other beggars and other who are poor in spirit like you and me. Ito po ay para sa mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. At maipoproklama natin na ang true deliverance from misery ay hindi matatagpuan sa iba, kundi kay Jesus lamang. We proclaim and we point to them that the only one who can save us to all of our sins is the Lord Jesus Christ. May mga pagkakataon na tatawagin tayo ng Diyos upang magsalita tungkol sa kaligtasan ng Panginoong Yesus, which I do now, and even evangelistic efforts. Ngunit, ang hinggit po na mahalaga, dapat natin ipakita sa mundo sa pamamagitan ng ating pamumuhay na natagpuan natin ang kaligtasan sa Panginoong Yesus. And with the marks of grace and the fruit of salvation, it will be shown by the choices we make and the things we do and don't do na naayon po sa pagpapasalamat natin sa Diyos sa pagsunod natin sa Kanyang salita, which is the third use of the law. At kung ang mundo ay hindi makikita ng anumang pagkakaiba sa ating pamumuhay, sa pagitan natin at sa kanila, we profane this great salvation. At dapat tayo maging katulad ng 10 ketongin na pinanggaling ni Jesus. Ito po ay makikita natin sa Luke 17. Sabi ng Panginoon, "Go and show yourselves to the priests and the temple." Hindi niya sinabi sa kanila na pumunta at tawagan ng mga pari na magsisi, ipangaral ang salita ng Diyos sa kanila. Pero ang tanging sinabi ng Panginoong Yesus, pumunta ka at ipakita ang iyong sarili sa mga pari. So ang sumunod, na makita ng mga pari ang 10 lalaki na mga dating kitongin ay ngayon ay nalinis na sa kanilang sakit. Sila po ay pumunta at hinanap ang Panginoong Yesus. Ang point po is, sa parehong paraan, pinapakita natin ang ating sarili sa mundo bilang mga nalinis na mula sa lahat ng ating mga kasalanan. At ito po ay sa pamamagitan na nag-iisang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Pinakita po niya sa atin ito sa pamamagitan ng ating buong pamumuhay. At pagdating po sa question 30 ng ating catechism, malinaw po na pinapakita na si Jesus ay isang ganap na tagapagligtas. He is a complete Savior. So dito na po tayo sa ating pangatlo at final point. Kung inyo pong babasahin o obserbahan at uunawain, mare-recognize natin agad dito yung historical context kung saan nag-arise yung tanong dito sa question ng Heidelberg Catechism. Noong panahon po na yon, 1560s, tinuturo ng simbahang Romano na ang mga tao ay humingi sa tulong ng mga santo, so-called santo, with air quotes. So consistent ang mga Roman Catholic Church sa ganung katuruan hanggang ngayon po eh. Alam niyo po kung ilan po yung mga santo, all in all, official list. Almost 2,500 na mga santo. May iba pang nagsasabi na they are composed by even 8,000 to 10,000. So, napakadami. So, and with this, ipagpalagay po natin na ito pong mga santo na ito ay gumawa ng mas maraming good works. At itong mga good works na ito ay higit pa kaysa kinakailangan para sa kanilang kaligtasan, supposedly. So, ang mabubuo po ay isang great pile o malaking tumpok ng good works which is the treasure for the church. At iyon po ang kanilang katuruan. Ito pong treasury of merit ay maaari nilang gamitin upang makabawi sa kanilang sarili. At isa pang tinuturo nila ay pwede pa nilang hilingin sa mga santo na mamagitan sa Diyos, especially kay Mary. Ngunit, let's analyze. Kung ito po ay tama, then Jesus is no longer the complete Savior. Kung itong katuruan ng Roman Catholic Church ay tama, kailangan nating dagdagan ng Panginoong Jesus with something or someone else. Sa kaso pong ito na aking binabanggit ang mga santo. Bagamat ipinagmamalaki nila ang Panginoon sa kanilang mga salita, pero sa katunayan ay itinatanggi nila ang tanging tagapagligtas sa pamamagitan ng kanilang mga gawain. Kaya po mga kapatid, lagi po nating ipinoproklama,
Iniligtas tayo ni Jesus ng lubusan. Siya lang po ang tanging makakagawa nito. Hindi niya kailangan ng anumang tulong mula sa mga so-called saints para tayo iligtas. Hindi niya kailangan ng anumang tulong sa mga Old Testament regulations, katulad ng itinuro ng mga Judaizers sa Galatia. Hindi niya kailangan ng anumang tulong sa atin, tulad ng mga itinuturo ng mga Remonstrants or Arminians noong 1600s. But Jesus saves us. He saves us completely. Kaya po, hindi po natin dapat hanapin ang ating kaligtasan or betterment of our well-being sa iba at mula po sa sino man o anumang bagay maliban kay Jesus. At kung gagawin natin, itinatanggi natin ang nag-iisang tagapagligtas na si Jesus kahit na maaaring ipinagmamalaki natin siya sa ating mga salita. And the Catechism also talks about our well-being, our welfare, o ang ating kapakanan. And the danger is always there when we look to Jesus but exclusively for future salvation, again, sa hinaharap pa rin, and not for our daily welfare in the present. At gaya na nakita natin sa Lord's Days 9 and 10, kung ating babalikan, and the Father of the Lord Jesus has become our Father for the sake of Jesus. Tanda pa po. And it is a blessed thought when we meditate upon our adoption. At alang-alang sa kanyang kaisang-isang anak, ang Ama na ngayon ang siya mag-aalaga sa atin. Ibinibigay niya sa atin ang ating mga kailangan para sa ating ikabubuti. He is concerned about our well-being, our welfare. And kasama na din ang ating even food and drink, ating mga clothing, and even our jobs. All that we need to be well. And it comes to us from the Father for the sake of His Son. Kung hindi tayo pupunta sa Panginoong Hesus na may buong pagtitiwala para sa pangangalaga ng ating buhay, again, itinatanggi natin na nag-iisang tagapagligtas na si Jesus, kahit na maaari nating ipagmalaki siya sa ating mga salita. At kapag pinag-uusapan natin ang pagiging ganap ng tagapagligtas ng Panginoong Hesus, dapat din po nating tandaan na tinubos niya ang buong buhay ng kanyang bayan. We are the redeemed community of Jesus Christ. We are His church. He shed His blood for us. And if there is something that is not well in our midst, then we must go to Christ in order for it to be made well. Alam niyo, meron po kasi tayong bad habit. Tayo pa mga tao, na meron malaking mountains, para malaking mountains na mula sa maliit na tumpok ng buhangin. We see it as that. We major in minors. We do this in marriages. We do this in our homes, sa mga relationships between a parent and a child. At kung minsan, gayon din sa loob ng church. Ngunit sa kabila po ng ating mga problema, which demonstrates the misery caused by sin, binuhos din ng Panginoong Hesus ang kanyang dugo para sa ating ikabubuti. And we are not left without hope. So, we must also seek the well-being of our marriages in Christ, the only Savior who redeems life from top to bottom. And so if there is a problem in your marriage, go together with your problem to Jesus Christ. He will make it well. May problema ba sa iyong pamilya? Then bilang isang pamilya, go to the Lord Jesus Christ who shed His blood for the well-being of your family. And Christ also died for the well-being of the communion of the saints, for the church. At sa biyaya ng Diyos, sa tulong ng banal na Espiritu, binubuksan ng Diyos ang ating mga puso para sa isa't isa, na kasing lawak ng ginawa ni Kristo. And all this for the sake of Christ, all giving thanks to Him. Kaya po, mga minamahal ng Diyos dito sa Zion Covenant Reformed Church, we always proclaim, and I proclaim this afternoon, Christ is a complete Savior. He doesn't redeem little bits and pieces of our life for us. Sabihin na natin ating kaluluwa lamang o ang hinaharap lamang, but He redeems all of life for us, and He does, so that we may enjoy it today already. Mamuhay tayo sa pagiging lubos ng kanyang pagliligtas.
And as the Spirit helps us through the illumination of His Word, enlightening to us the reality of the sovereign Lord, our sin, and the need for the Messiah, let us look to Christ, making our lives glorifying to the Lord. Let us live out the joy in our personal lives, our family, and as a local congregation of the Lord Jesus Christ. At nawa, ang patuloy po nating sambitin, na katulad dito sa 1 Timothy 1:15, as we read kanina. And the saying is trustworthy and deserving of full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners. And Jesus is our Savior, brothers and sisters. He is the only Savior, and He saves us completely, forever. Amen. Let us all pray. Tayo po ay manalangin. Our loving Father, when we ponder why we were saved, we cannot answer anything. But we will always boast of your gracious dealing with sinful people like us. Our minds cannot fathom this great salvation you granted to us. Our hearts are overwhelmed on how you showed your compassion and tender mercies. But even up to this moment, you supply your constant reminder of how sinful we are, that it took the death of your Son to save us. And now we live in the newness of life. All of our lives are being lived under your care, our Father, through the continuous intercession of your Son and the Spirit who helps us kill our old nature and makes us live in holiness. And same with the wonderful hymn, Lord, it is our continuous confession. Our chains fell off. Our hearts were free. We rose, went forth, and followed you. And as this word is the reality of our lives till the end, we thank you for granting us the faith in your righteous character and work. We thank you for enabling us to love, and it is the fruit of your grace, our love to you with all our heart, soul, mind, and strength, and love to our neighbor with a selfless love. We thank you for assuring us the hope, the present moment, despite suffering the consequences of sin up until now, and in the future, as we are waiting for the return of your Son. Indeed, you saved us and took us as your own, making all your covenants come into fulfillment because of Christ, the covenant mediator, and all the praises coming out from our lips, and the joy in our souls. These belong to you, O God, Father, Son, and Spirit. Amen.